Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikatlong yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Nabugbog ni Buddy si Noel na nagyabang na akala niya kaya niya si Buddy, pero nagmakaawa, natigilan na siya at naikwento ko yun kay Mama at sinabihan ako na huwag lumabas ng bahay. Isang gabi natulog na si Buddy, ginising ko siya para lumabas ng bahay. Pero hindi yun natuloy dahil gising pa pala si Mama at minsang dumalo kami sa kaarawan ni Ditas ay nakadama ako ng selos dahil isinayaw ni Buddy si Ditas at Just you and I. kakainis talaga. Bakit kanina pa sila nagsasayaw? Di pa ako naisayaw ni Buddy. Nasasaktan ako. Ang mabuti pa, iinumin ko na lang tong red wine na nasa harapan ko para malasing ako. Pansinin ako ni Buddy. Inumin ko na to. Ayan. Umiikot na ang paligid ko. Inumin ko na lahat to. Wala yatang may gustong isayaw ako Ano bang tingin nila sa akin? Hindi ako maganda? O nasa isip nila, hindi ko alam sumayaw? Ganun ba ang tingin nila sa akin? Marunong naman akong sumayaw Maganda naman ako. Nelia, halika. Sumayaw din tayo. Pwede. Noel? Ikaw? Remember our first embrace. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Nakita kita kasing uminom. Kaya lumapit ako para isayaw ka. Dahil may kapartner yung kasama mo. Buti naman nagpumayag ka na maisayaw kita. Salamat ha. Ano man. Siyempre, di pwedeng hiyain kita. Dahil wala naman akong partner, hindi ba? Teka, nakarami ka yata ng nainom ah. Parang lasing ka na. Hindi. Konti lang. Pwede bang yumakap ako sa'yo para hindi ako matumbal? Nahilo ko Okay, sige. Sige lang. Walang problema. Akong bahala sa'yo. Para pareho natin na ma-enjoy yung pagsayaw natin. Mas lalo na ako. Masaya ako ngayon, Nelia. Iinis ako kay Buddy. Hindi niya ako pinapansin. Laging si Titas ang sinasayaw. Impit ng yakap ni Titas kay Buddy. Buddy naman, gustong gusto niya. Nakalimutan niya. Ako ang kasama. Wow, sumasayaw na rin sila, oh. Sila Noel at Nelia. Sasayaw na, oh. Oh, sweet na sweet sila, dalawa. Honey, you're my bride.
ako at nakilala kita. Alam mo, lagi kang ikinuwento ni Nelia sa akin. Ha? Aba, hindi ko alam yan ha. Na kinuwento niya ako sa'yo. Eh, baka may nakita ba siyang kapintasan ko? Wala naman. Basta sinabi niya na may mabuti kang kalooban. At isa pa, mahiyain ka, pero matapang ka raw. Ganun ba? Alam mo, Ditas, tawarin ako na nakilala kita eh. Sa palagay ko, baka hindi ka maniwala sa sasabihin ko na. Na ano? Bakit hindi mo ituloy ang gusto mong sabihin? Promise, hindi ako magagalit. Eh, baka sabihin mo na nambobola ako. At sana paniwalaan mo. Alam mo, Ditas, sa unang kita ko sa'yo, nakadama ako agad ng kakaibang damdamin. May pagtingin ako sa'yo. Ha? Sa bagay, di ko pinipintasan ang pagsasabi nun yung nadarama. Buti pa at maaga kong nalaman para makapag-isip ako kung tatanggapin ko o hindi ang pag-ibig mo. Kung ganun, hindi ka nagagalit? Dahil sinabi ko agad na umiibig ako sa'yo. Hindi, buddy. Basta may respeto ko sa akin. Kung ano man ang desisyon ko, ay rirespetuhin din kita. Mga pangako. Dako, ang babaeng ito. Hindi naman siya umiinom ah. Bakit ginawa na magpakalasing? May problema ba siya? Hindi ko alam, auntie. Basta nang nakita ko na lasing na siya, iniwi ko na. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Ay nako, salamat buddy. At inalayan mo si Nelia. Gayon ko lang nalaman na uminom siya ng sobra. Siguro nasarapan. Kaya nag-enjoy na uminom. Akala niya ay hindi siya malalasing. Kung po, auntie, hindi lang yung red wine ang ininom eh. Tinikman din ang mga nakakalasing na alak. Kaya hindi na alam ang ginagawa. At saka, nanghina po siya. Ano? Ay mabuti at hindi si agad na makauwi kayo. Baka pag nandun yung si Noel, ay samantalahin ang pagkakataon. Opo, auntie. Siya ang kasayaw ni Nelia. Pero binantayan ko. Baka isama niya si Nelia. Kaya nang matapos yung tugtog, ay niyaya ko na siyang umuwi. Ah, at di siya tumanggi. Nangyayain mo siyang umuwi na kayo. Ay, alam mo naman, na gustong gusto niya ang sayawan. Hindi na po, auntie. Dahil hilong-hilong na po siya. Kaya nga po, tinali ko siya sa likod ko para hindi siya mahulog. Dako, kailangan ko siyang pagsabihan bukas. Paggising niya. Dahil hindi tama ang ginawa niya. Kababae niyang tao ay maglalasing siya. Kaya sa susunod, ay hindi ko siya papayagan na dumalo kung iinom siya ng alak. Hindi da. O ano ka ano? Nakausap mo ba si Bade? Ano naman ang sinabi niya sa'yo? Siyempre, nangungulila rin daw sa atin. Kaya, tuwang-tuwa nga lang dumalo ako. At may mga dala akong bigas at gulay. Alam mo, nahihirapan din siya dahil ayaw siyang utusan para tumulong sa gawaing bahay. Ano? Ang bait naman ni Aida. Tulad ng asawa niyang namatay. Di siya maramot. At matulungin din siya. Kaya tingnan mo naman, may umasis ang buhay nila. Kahit wala na yung kaibigan ko.
may nagsikap siya para mapalaki niya ang kanyang mga anak na mag-isa. O, hindi nag-asawang muli. Oo nga ano, ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal sa anak niya at sa kanilang negosyo. Tama lang naman yun. Kapakanan ng kanyang mga anak iniisip. Baka kung nag-asawa yan, baka pag-interesan yung pera niya. Baka yung anak niya mapahabak pa. Tama ka dyan, Kanor. Alam mo, ang hirap ng buhay ngayon. Kaya maraming lalaki ang mapagsamantala at nambubula para makuha ang tiwala ng babae. At pagkatapos ay mabubuhay ng maginhawa at di na magtatrabaho. Sabagay, marami na akong nakitang ganyan. Sabay, binuhos ang trabaho para sa pamilya. Pero inubos naman ang pera ng kinakasama. Tapos biglang iniwan. Kung nakuha na yung lahat ng ari-arian niya, ng babae. Yan din yung mga napapanood natin sa TV, hindi ba? Niluloko yung babae pagkatapos makuha ang lahat ng gusto niya. Ang saya ng aking kaarawan sa araw na ito. Hindi ako akalain na darating sa buhay ko ang pangarap kong maging nobyo. At doon pa nakatira sa bahay ng best friend ko. Buti na lang, di niya niligawan si Nelia. Mas naakit pa siya sa akin. Sa bagay, magkababata sila. Kaya itinuring siguro ni Buddy na parang kapatid si Nelia. Ano kaya kung sagutin ko siya kaagad? O hindi pa? Baka sabihin na madali niya akong makuha. Kumagat ako sa pain niya. Alam ko na. Susubukan ko muna siya kung makapaghihintay siya ng takdang panahon para malaman niya ang kasagutan ko. Tama. Yun ang sasabihin ko sa kanya para alam ko kung talagang nagmamahal siya ng tapat sa akin. Sana nga, totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Aba, ag-aga mo na magdagising, Buddy. Hindi ka ba napuyat kagabi? Hindi po, auntie. Dahil nagkatulog po ako agad kagabi. Dahil inisip ko po na dalawin din ang mga magulang ko. Lalo na ang inay. Namimiss ko na rin siya. Sa bagay, talagang ganyan. Alam ko na ngayon ka lang napahiwalay sa kanila, di ba? Oo nga po, auntie. Kaya nang dumalaw si Itay, masayang masaya po ako. At sinabi ni Itay na gustong sumama ni inay. Kaya lang, sumakit daw ang tiyan niya Kaya sa susunod na lang daw sasama. Ganon ba? Totoo na ang ina ay laging nangungulila sa anak. Kung di siya sanay na di kanya nakikita, ay nako, lalo na kung nag-iisa kang anak. Hindi po, auntie. May dalawa akong kapatid na babae. Pero may asawa na. At malayang lugar na kinaroroonan nila. Kaya ang ginagawa, tumatawag na lang sila kina Itay at Inay para hindi malulungkot ang inay namin. Ay, sada. Hinira mo yung cellphone, Delia, para matawagan mong inay mo, para maging masaya rin siya.
Konpanti, cellphone ng kapitbahay ang hinihiram ni Itay para matawagan ang mga ate ko at makausap nila. Habang wala pang pasok, dadalawin ko sana sila para hindi maging malungkot ang inay ko. Oo. At dala mo naman ng prutas ang mga magulang mo. May pwede nang pitasin ng mangga at abukado sa likod ng bahay. Kumuha ka para may pasalubong ka rin sa kanila. Maraming salamat po sa inyo, Auntie, sa tulong na nakitira ako dito sa bahay ninyo. Itatanawin ko pong utang na loob sa inyo. Oh, Asyang. Andiyan ka pala sa tabi ng bintana. Malungkot ka na naman. Ba siguro iniisip mo na naman yung anak mo, ano? Oo, Kanor. Alam mo naman na ngayon lang siya lumayo sa ating piling. Kaya nangungulila ako. Sana, sinabi mo na dalawin niya tayo pag wala siyang pasok. Sinabi ko naman sa kanya yun. Na malungkot ka. Dahil hindi kita kasama na pupunta roon. Kaya nangako siya na bago magsimula yung klase, pupunta muna rito at umuwi. Talaga. Sana nga. Para makita ko naman. Baka matagal bago siya makauwi dito sa atin. Huwag mong masyadong isipin yan. Para hindi din siya mag-alala sa atin na magulang niya. Di ba? Mapagtunan niya yung kanyang pag-aaral. Ewan ko ba. Pag hindi ko nakikita ang anak natin para akong kinakabahan. Nako, sana ligtas siya lagi sa anumang kapahamakan para makatapos siya ng kanyang kurso. Alam mo, imbis na mag-alala ka, manalangin ka sa Diyos, Asya. Mahilingin mo sa kanya na huwag pabayaan ang Diyos ang ating anak. Talagang kasama siya lagi sa aking mga panalangin na iligtas si Buddy at makatapos ng pag-aaral dahil siya lang ang makakatulong sa atin. Sabi ni Buddy, ay dadalawin niya ako ngayon. Bakit wala pa? Baka naman nakatulog pa dahil napuyat sa pagdalo nila ni Nelia sa aking kaarawan. Ito ang pinakamasayang kaarawan ko dahil may nagtapat sa akin ng pag-ibig. Kahit may pagtingin din ako sa kanya, ay hindi ko kaagad sinagot para hindi niya sabihin na atat akong magkanobyo. Ay, Buddy ng buhay ko. Sana dumating ka na para makakwentuhan na tayo. Basta hintayin ko siya. Baka mag-text o hiramin yung cellphone ni Nelia. Sa bagay, puyat din si Nelia at naglasing pa. Ano kayang nangyari? Bakit siya naglasing? Sa bagay, hindi siya nakipagsayawan sa iba bukod kay Noel na dumating. Teka, si Noel din ay nanliligaw sa kanya? Sana sagutin niya para sabay kaming magkanobyo. Teka, yan ang sasabihin ko sa kanya. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ang tagal naman gumising ni Nelia para makadalaw muna ako kina inay bagong pasukan. Saka dadaan muna ako kay Ditas dahil sinabi ko na pupunta ako sa bahay nila. Ay, salamat naman at nagising na ang malditang Nelia na to
Papalapit na dito sa salas. Mama, asan yung... Oh, buddy, andyan ka pala. Sakit ng ulo ko Rika. Oh, yan. Yan ang napala mo sa pag-inom mo ng alak na alam ko na hindi ka sanay. Kaya pwede bang mag-usap muna tayo? Anong pag-uusapan natin? Alam mo ba ang ginawa mo kagabi sa party ni Ditas? Ha? Oo, alam ko. Bakit? Anong problema mo doon, ha? Tama ba yung nakipagsayawan ka kay Noel? At niyakap mo siya ng husto? At nagtitinginan ang mga bisita sa inyo? Aba, pinipintasan mo pala yung tao. Pero, ikaw, isinaya mo si Ditas ng matagal. At hindi nakasingit yung ibang binata na gustong isayaw si Ditas. Sinolo mo siya. Ha, isa kang makasarili. Swapang ka, buddy. Ano? Ano kaya ang mangyayari sa pagsagutan ni Nelia at Manny? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikaapat na yugto ng lihim kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.